Diyos ay magahari na, talikda ng tanang sala, manalig sa balita niya. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nang nakita ni Jesus ang napakaraming tao, nahabag siya sa kanila sapagkat sila'y lito at lupaypay, parang mga tupang walang pastol. Kaya't sinabi niya sa kanyang mga alagad, sagana ang aanihin, ngunit kakaunti ang mag-aani. Idalangin ninyo sa may-ari ng anihin na magpadala siya ng mga manggagawa sa kanyang aanihin. Tinipon ni Jesus ang 12 alagad at binigyan ng kapangyarihang magpalayas ng masasamang espiritu at magpagaling ng mga may karamdaman. Ito ang pangalan ng 12 apostol. Si Simon na tinatawag na Pedro at si Andres na kanyang kapatid. Sina Santiago at Juan na mga anak ni Zebedeo. Sina Felipe at Bartolome. Si Tomas at si Mateo na publikano, si Santiago na anak ni Alfeo, at si Tadeo, si Simong Makabayan, at si Judas Iscariote ang nagkanulo kay Jesus. Ang 12 ito'y sinugo ni Jesus at kanyang pinagbilinan. Huwag kayong pupunta sa lugar ng mga hintil o sa alinmang bayan ng mga Samaritano. Sa halip ay hanapin ninyo ang mga nawawalang tupa ng sambahayan ng Israel. Humayo kayo at ipangaral ninyo na malapit nang maghari ang Diyos. Pagalingin ninyo ang mga may sakit at buhayin ang mga patay. Pagalingin ninyo ang mga ketongin at palayasin ang mga demonyo. Yamang tumanggap kayo ng walang bayad, magbigay naman kayo ng walang bayad. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Palapakan natin ang Panginoon. Tayo po ay nasa 11 linggo sa karaniwang panahon. At ang isang matingkad na ating pong pagninilayan sa ating mga narinig na pagbasa ay ang salitang paglilingkod. Sabihin niyo nga po, paglilingkod. Sa unang pagbasa, si Moises ay tinawag ng Panginoon na maglingkod sa paraan na siya ang magiging tagapagpahayag o tagapagsalita, tagapaghatid ng mga mensahe na ibibigay ng Diyos para sa kanyang bayang Israel. Sa ikalawang pagbasa, si Pablo ay tinawag naman ng Panginoong Hesukristo na maglingkod sa pamamagitan ng pagpapahayag ng mabuting balita, lalo tigit sa mga hintil. Hindi yung kumbaga sa labas ng mga Hudyo, kasi may ibang mga kultura, may iba pang mga lahi. Si Apostol San Pablo ang inatasan na magmisyon o maglingkod sa kanila. Sa Ebanghelyo,
si Kristo ay naglilingkod sa atin. Tumugon siya sa panawagan o tumugon siya sa kanyang Ama na maglingkod upang ang tao ay maligtas. Sabihin niyo nga ulit, paglilingkod. Ngayon, tingnan po natin kung ano mga katangian na ipinapakita po dito sa ating mga narinig na pagbasa, lalo tigit sa ating ebanghelyo. Ang unang katangian ng isang maglilingkod, dapat siya ay nagtataglay ng pusong mahabagin. Sabihin nyo nga po, mahabagin. Kasi tingnan nyo, no? Sabi dito, nakita ni Jesus ang napakaraming tao. Sila'y lito at lupaypay. Kaya siya ay nahabag sa kanila. Pag sinabing nahabag o compassion, ito ay nangangahulugan na nauunawaan mo ang sitwasyon o ang kalagayan ng isang tao. Naiintindihan mo. Para bang alam mo ang karanasan ng isang taong gutom. Alam mo ang karanasan ng isang taong naglalakad, makapasok lang sa eskwelahan. Alam mo ang karanasan ng taong kinakailangang pumila sa mga ayuda, kinakailangang pumila sa mga health center, na aawa ka din, pero higit sa awa, nahahabag ka. Kaya kung ikaw ay nahahabag, diyan magmumula yung paghahangad mo o pagnanais mo na maglingkod o tumulong sa iyong kapwa. Kaya kumbaga, mas nagiging madali sa iyo ang maglingkod kasi nga nauunawaan mo ang kanyang sitwasyon. Either dati mo na rin itong naranasan at alam mo ang nararamdaman ng isang taong nagugutom, walang pera, nangungutang, kailangan mangutang, pambayad ng tuition fee, kailangan sumulat ng promissory. Alam mo ito. Kaya nauunawaan mo ang kanilang sitwasyon. Okay po tayo? Yan. Pangalawa, sa ikalawang bahagi, ang sabi dito, pinangalanan ni Jesus ang kanyang 12 apostol na makakatulong niya para sa paglilingkod. Kasi napakaraming tao. Kaya nagtalaga siya, humirang siya ng 12 apostol para maging kabahagi sa paglilingkod. Sabihin nyo nga ulit, paglilingkod. Tandaan nyo po ha, kailangan mulat ang iyong mga mata. Dapat nakikita mo ang sitwasyon. Kahit sa loob man lang ng inyong tahanan. Nakikita mo ba ang kalagayan? Nakikita mo ba ang effort ng iyong mga magulang? Nakikita mo ba yung effort ng iyong mga kapatid para maiangat ang iyong pamilya? Pues, ngayon, mas maunawaan mo na tinatawag ka ng Diyos maglingkod sa paraan na maging bahagi ka ng solusyon, hindi ng problema. Maging bahagi ng solusyon. Huwag ka nang dumagdag sa problema. Kaya nga, di ba, nakikita mo ba, kapos ang budget ninyo sa bahay. Alam mo ba, tumataas ang singilin. Dati, 3,000 lang ang babayaran mo. Ngayon, 6,000, 12,000 na ang binabayaran ninyo. Kaya kailangan magkaroon ka rin ng compassion na hindi ka na basta-basta hihingi na lang. Kasi alam mong kailangan mong tumulong sa pagtitipid. Sa sitwasyon natin ngayon, no? Sa lipunan natin, di ko alam kung blessing in disguise na nagkaroon ng lindol, at least tatahimik tayo sa Senado, no? Wala nang ginawa kundi
magdrama sa Senado na dapat sila ang nagbibigay ng solusyon, pero sila pa ang dumadagdag ng problema. Ang dami na nating iniisip, dadagdagan pa ng mga nasa Senado natin ng kanilang mga away-away. Kaya lumindol, para saan? Para pukawin ang ating isipan na ngayon mas may higit na nangangailangan ng tulong. Na sinasabing hanggang ngayon wala pa raw silang tubig, walang pagkain, yung mga bahay sira, yung mga kalye sira. Yung mga sa Senado natin, sira ang utak. Ay ba? Tinawag sila, kaya magandang paalala lang naman po ito, no? Tinawag sila para maglingkod. Tinawag sila para magbigay ng solusyon. Hindi yung sila yung ating pinoproblema, dumagdag pa sa isipin natin. Marami na tayong iniisip, dumagdag pa talaga ang mga ito. Kaya at least, nanahimik na muna sila. Pangatlo po, no, sabi dito sa Ebanghelyo, binigyan naman sila, no, pinagkalooban sila ng kapangyarihan, ng kakayahan. Kaya ang sabi ni Kristo, yamang tumanggap kayo ng walang bayad, magbigay din kayo ng walang bayad. Yan yung tunay na paglilingkod. Yung hindi ka naghihintay ng kapalit. Yung naglilingkod ka hindi para lang makita, hindi para lang magpa-picture, hindi para lang may maalala yung mga tao na, nung panahon ng lindol nung Mindanao, lindol sa Mindanao, nagpunta kami dyan ha. Kaya minsan, no, talagang mapaisip ka talaga kung sino yung mga totoong nagsasabing lingkod ng bayan. Kasi hindi mo rin maisip, matatalino naman. Kasi matatalino eh. Binigyan ng talino ang mga ito. Pero ayaw gamitin ng libre. Kailangan laging mayroong kapalit. Pero mo, walang tubig. Sabi nila, wala pa po kaming tubig. Wala pa po kasi ang dahilan, wala raw madaanan. Hindi maihatid. Wala bang helicopter? Wala bang eroplano? Wala bang ibang paraan? Pero kapag dumarating sila, nakakapunta naman sila. Pag dumating ang isang opisyal, pinaghahandaan pa ng mga tao doon. Sila pa nga paghahandaan. Iisipin pa yung ipapakain sa kanila. Yung mga nalindol mismo, walang makain. Tapos, bigay ng ayuda, picture. Sa 2028 ha, huwag nyo kaming kakalimutan. Naglilingkod ba talaga? Kaya kailangan natin, kaya nga sabi dito, no, magdasal tayo, humingi tayo. Maraming aanihin, kakaunti ang mag-aani. Kailangan, siyempre tayo din mismo, no? Hindi lang tayo naririto para umupo lang. Tinatawag tayo para maglingkod. At para makapaglingkod ka ng totoo, magkaroon ka ng isang pusong mahabagin. Unawain mo ang hirap ng iyong mga magulang. Unawain mo ang hirap ng mga nagtatrabaho, ng mga taxpayer, para lang makasurvive. Unawain natin yan. Magkaroon tayo ng pusong mahabagin, magiging madali sa atin ang maglingkod. Amen?